Super hot na mga intrigues. Super big na mga controversies. All the latest news in showbiz this week, dito nyo unang maririnig. This is Cinema News Alert Weekend Edition, and here are your headlines. Becky Aguila nagsampa na ng kaso against her former staff na di umano'y nanloko sa kanyang mga talents. Last Monday, nag-file na ang manager ni Jeneline Mercado na si Tita Becky ng charges against Rowena Mel Pulmano, ang dating handler ni Jeneline na inaakusahang nanloko at nagnakaw daw sa aktres. 19 counts of qualified theft, 6 counts of qualified theft through falsification of documents, and 1 count of falsification of commercial documents ang isinampa ng manager sa dating handler. Ngayong nasa prosecutor's office na raw ang kaso, ito lang ang tanging message ng manager kay Pulmano. Formal naman, kung ano man yung mga gusto pa niyang sabihin, after nito, tigilan na niya dahil ang next venue ng whatever information na lalabas tungkol dito sa kaso na to is the court. Meanwhile, napuno naman ng saya at liwanag ang buong city of Taguig last Saturday sa isa na namang Christmas tree lighting made possible by Coca-Cola. Kaya naman all smiles lahat ng mga kids at mamamayan ng Taguig sa very special event na ito. Well, actually, this is going to be the first Christmas lighting that the city government is going to be involved in for this season. No? The children are here. So Christmas is all about the season of hope. So I'm really happy that our children ay makikita itong tree lighting na to at yung mensahe ng pagkakaisa, pagkakatulungan at bigayan pagdating ng Pasko ay mararanasan. On the other hand, isa namang bagong clothing line ang siguradong magiging hit sa mga pregnant mommies sa pagbubukas ng Anja, ang store na devoted for dressing up pregnant women. The concept of Anya is that we wanted to design clothes for expectant moms that can be worn from day 1 to after birth. So it's very flexible. Whether you're first trimester or malaki na yung tummy mo, it actually still works. And the thing is, we wanted moms or expectant moms to look sexy even if they're 9 months pregnant. Isang very happy Angelica Panganiban naman ang humarap sa Cinema News Alert sa pagtatapos ng kanyang 1-week special cooking course sa Global City Innovative College last Saturday. Pero hindi nakaiwas ang soon-to-be sexy chef nang muling mabuksan ng intrigang pagseselos niya kay Julian Santos, nakapartner ni Derek Ramsey sa isang bagong teleserye. Actually, sa totoo lang, hindi naman po talaga siya na sumagi sa isipan ko. Habang nagluluto ako, hindi ko naman po naiisip yung mga intriga, hindi ko naman naiisip yung takbo ng career niya sa personal kong buhay. Dito para gamitin ko para sa isang show, pero kung may mag-offer, sige, why not? And finally, last week ay nilaunch na ng Pantene ang kanilang Council of Stylists, who all gave their testimonials about Pantene's 3-minute miracle treatment. At sa latest variant nilang ito, isang pangalan lang ang napili nila to perfectly represent the product. Si Judian Santos. Judia is perfect, yes. Judian always has like a shoot here, an interview there. She's always rushing off to places. Sometimes she'll go to an event and just stay for a few minutes, right? She doesn't really have that much time to always go to the salon. It's a 3-minute lifestyle for her. That's what she calls it. I try to have fun with whatever I'm doing. Hello everyone! Happy weekend! Hello Eri! Hello Bianca. Bianca, ang daming controversies na pinagdadaanan ni Becky Aguila ngayon, but now that everything is in court, we'll just have to wait and see what happens. And of course, we'll bring that news to you when it gets here. But for now, another news item about a very controversial lady. Si Miss Judian Santos nasa gitna ngayon ng iba't ibang kontrobersiya, but on the more positive side, her Oscar dreams are slowly coming true. Watch this. Judian Santos may bagong revelation sa mga pagsubok sa kanyang career and personal life. Last November 9, naging controversial ang pagsalang ni Ryan Agoncillo sa The Buzz Top 10 nang diretsahan niyang sagutin ang pinakamahirap na tanong sa kanya. Ryan, kung ikaw masusunod, sa araw ng inyong kasal, iimbitahan mo ba si Robin Padilla at Piolo Pascual? You know, wow, do I invite them? I don't know Robin personally. And sa totoo, ang napag-usapan namin ni Judian, ayaw namin na wala kaming hindi kilala. And at this point, hindi ko siya kilala. Siguro kung magkakilala kami at magkaayusan ng kwentuhan, magkagaangan ng loob, I mean, nothing's impossible. Piolo, if he's available, you know, if Judian decides to invite him, who am I to deny her?
an invitation to a friend on her special day, diba? Dahil sa naging statement na ito ni Ryan, naging interesado ang lahat sa magiging pahayag naman ni Judian Santos. And when Cinema News Alert got the chance to ask Juday, ito ang prangka ring sagot ng aktres. Napag-usapan na namin yon. Kung sino man yung mga makakarating na tao sa araw ng kasal, yun yung mga taong personal na inimbitahan dahil kilala namin sila ng personal, kaming dalawa mismo. Ayun, tama yung sinagot nila. And if time comes that nagkausap sila ni Robin and then naging maayos yung usapan, naging barkada sila. Bakit hindi? Kumaga, wala naman yun. Matatanda na kami para pagtuunan pa ng pansin yung mga samaan ng loob na dumaan. Okay. And with regards to Piolo, yes, why not? Bakit naman hindi siya pwede imbitahin? Pwede siya imbitahin. Basta pa pwede siya. Sa ngayon ay ayaw magpa-apekto sa intriga ni Juday, lalo pa tuloy ang paglalabi nila sa Oscars para sa kanilang pelikulang Pluning, directed by her best friend, Dante Nico Garcia. Masaya, parang para akong Electrolux man. Nangangatok ng bawat pinto ng lahat ng mga tao. Pero ang sarap-sarap ng pakiramdam, parang yun nga sinasabi ko, even if it has opened big doors, really a lot of doors for us, na parang kung hindi man natin masilat ngayon, which is syempre hopeful naman tayo lahat, parang sabi ko, ang dali-dali na uling kumatok dito sa mga tao na kilala mo na by first name. Masaya rin ang dalawa dahil bagong experience lahat ng ito sa kanila. At lumalabas yung kaalaman ko sa mga bagay-bagay. Oo, pwede na ako maglagay ng dictionary. Marami ko nang alam na English words, Yeah, me too! Malaki rin ang pasasalamat ni Juday dahil hindi sila pinabayaan ng gobyerno sa campaign nila para magbigay karangalan sa bansa. Sa government office, kay Presidente, maraming. Kay Presidente Jimmy, thank you very much po talaga. Maraming salamat sa tulong. At Senator Bong, thank you sa pag-i-endorse sa amin. Napakalaking bagay talaga nito. We still have a long way to go and we will try to do our best to make this happen. Sa November 28 ay magiging busy naman si Juday para sa isang celebrity auction na gaganapin sa Plaza Ibarra sa Timog, Quezon City. Nang matanong naman kung humingi din siya ng suporta sa malapit niyang kaibigang si Miss Sharon Cuneta. Hindi ko pa muna hinihingan si ate kasi alam ko din busy siya ngayon. Nahihiya ako. Namamayani ang pagkahiya sa akin. At saka, nung time na pinutap namin yung event, nakabakasyon din sila. My love for Ate Sharon is, hindi na-explain at hindi, alam mo yun, hindi ko rin ma-explain. Alam ko naman kasi na higit pa sa kung ano pa man ang hihingin ko, yung tulong na ibibigay niya sa akin. Pero higit sa kung ano pa man, nahihiya talaga ako. Next up, Malaysian superstar Carmen Sue, balik Pilipinas. Ano nga ba ang reason niya sa kanyang pagbabalik? May unfinished business nga ba siyang kailangan isettle with John Lloyd Cruz na nakadate daw niya? At sa pagkukruise nila ng landas ng girlfriend ni John Lloyd na si Liz Uy, ano kaya ang nangyari? Lahat ng yan when Cinema News Alert Weekend Edition returns.